So, ano ba? Okay ba tayo dyan? Naririnig ba ako dyan? Sino ba nag-ano dito? Okay. Okay, parang narinig na talaga ako So, sa mga nanonood dyan, ilang viewers ba tayo ngayon? So, mention lang kayo sa mga ating business partner dyan sa Santa Cruz at saka sa Digos. Mention your So, before ako magsisimula, magpapakilala muna ako. I'm Annie Rose Alcala from Bitaog, Santa Cruz. Ako po yung lead, ng Santa Cruz dito sa mga business partner namin dito sa Santa Cruz. Kami yung nagka-handle dito at saka doon sa Digos, shoutout pala ako dyan sa kina Glenn, kina Up Glenn at saka kina Up Angelo, kina Up Kyle at saka sina Up Edref. Kung nanonood ka man kayo ngayon, mag-mention kayo sa mga kakilala nyo man, mga friends, kapitbahay, yung mga prospect nyo dyan sa sa inyo. So para madali tayo ngayon, wait lang. So magsisimula na ako. So kindly comment naman kung naririnig ako dyan. So okay. Kindly comment hashtag effort ako, proud ako. Okay, let's start. Pasok ka. 7, 4. Dito ka magpasok. Okay. 7, 7. Meeting ID. Okay. Mana press? 8, 4, 8, 4, 6. Sumpay lang siya po ng bigyan. 30. Baka hindi tayo naka-off. Pasok ka sa amin na lang. So, hindi punta ka sa settings. Pasok ka sa akin, sa Amitafli. Yeah. Password.
natin dyan sa Digo City at saka sina Upline Ken Periliano na nakakonect dyan sa top leaders dito sa Santa Cruz. At saka kina Upline Joanna Kamumot, business partner namin dito sa Santa Cruz. Grabe, napaka-powerful tong babaeng to. Grabe magbenta. Hatawan talaga. Kay kay Provi Labrador, especially kay Rhea May Antes Chavez at sa ating Vice President dyan na nanonood. Good evening po, Vice. At kindly comment #FOLD ako, proud ako para mas mabuhayan yung live natin ngayong gabi kasi medyo natagalan talaga. So, yun. Mag-start na ako kasi para madali yung business presentation natin. Sobrang dali lang nito ngayon. So, makinig lang kayo dyan, stay put lang kayo dyan. At I'm sure may matutunan din kayo. Dagdag aral dito sa ating pagnenegosyo na ginagawa natin ng negosyo ngayon. So, yung name ng company natin is F-World Network OPC. So, ang negosyo natin is networking. So, ang mantra natin is, we rise by lifting others. So, napansin nyo, sa ating mantra is, syempre, napakaganda kasi nga, yung pag-angat ng isa, angat ng lahat. So, pantay-pantay lang dito yung, yung pag-angat ng tao. So, sa ng mantra natin, we rise by lifting others, syempre, tulungan tayo dito. 'Di ba? Napakaganda ng ating company dahil tulungan talaga tayo dito. So, pantay-pantay tayo dito. So, start. So, next. So, how to achieve your dreams in life? Siyempre, nakikita nyo dyan sa screen na yung mga pangarap natin sa buhay, di ba? Paano ba natin ma-achieve yung pangarap natin sa buhay? So, 'di ba, for example, 'di ba, paglabas niyo ng bahay, 'di ba? 'Di ba may bahay tayo na simple lang, sobrang simple lang, 'di ba? Pero paglabas natin parang So, ayan, bumalik na naman ako. So, balik tayo sa usapan natin sa dreams in life. So, napansin nyo, paglabas nyo ng bahay, so, siyempre, nakikita nyo yung iba yung bahay, napakalaki, tapos napakaganda. So, napaisip lang di ba? And yung din yan. So, kailangan natin ng savings, di ba? Kasi pag darating yung hindi natin namalayan, darating yung emergency sa family natin, di ba? So, hindi talaga dapat mawala yung savings para meron tayong panggastos o ano man ang kailangan natin dyan sa savings natin kung ano yung dapat yung anong gastusin natin dyan. So,
ito, how to achieve your dreams in life. So, paano ba natin gagawin yun? Paano ba maabot natin yung pangarap natin? So, next. So, dyan, nakikita nyo bang screen na dyan? Nakikita nyo ba yung screen natin dyan na merong iba't ibang yung iba't ibang diskarte, di ba, sa ating pagnegosyo, iba't ibang ginagawa sa buhay. So, first is employment. Itong employment na to is isa itong, di ba, or empleyado na sinasweldohan ng kanilang mga amo, di ba? Ito ay, di ba, hindi naman kami against yan sa pagtatrabaho, pero itong pagtatrabaho na to, yung pagiging empleyado is syempre hindi naman marami diyang hindi yumayaman, di ba? Usapang reality lang to, di ba? So, siguro mga 20% lang yan ang mas nakaangat niya sa pagiging empleyado, pero 80% yung hindi talaga yumayaman dyan. Medyo nahirapan din eh. Dahil sa pagiging empleyado, hindi talaga madali, di ba? Parang nabibisi kayo dyan talaga araw-araw, di ba? Pagising mo, sobrang hirap talaga. Kailangan magising ka umaga para magtrabaho naman ulit. Tapos pag-uwi mo, sobrang pagod ka na, di ba? So, hindi sapat yung sweldo mo para sa pangarap mo, di ba? Siyempre, meron naman tayong pangarap. Hindi talaga sapat yung sweldo dyan. Sobrang maliit lang talaga, di ba? So, next is traditional business. So, sa pagiging traditional business is like, for example, yung sari-sari store, yung mga barbecue, di ba? Siyempre, may din competition dyan sa pagiging traditional business na ginagawa natin. So, for example, yung barbecue or yung sari-sari store, di ba? Sari-sari store, kung siyempre siguro mag-invest ka ng malaking pera dyan, di ba? It's either 30,000, 50,000 or above pa dyan na invest mo dyan para may laman yung tindahan mo, di ba? So, sabi sa'yo, palain po kung may sulod. Di ba? So, yun. Ang laki lang talaga yung mo dyan, mapalabas na pera. Siyempre, for example, kayo, kayo ng traditional business nyo or sa tindahan nyo, pag may kakilala kayo, yung close, for example ko lang yung close friends nyo, kung sa Bisaya pa, kumapit ka sa inyong tindahan, syempre, mga dyan na yung mga best friends nga, panglibre, good ra, ayaw na pabayari, good. Mahurot na ka ng kuan ba, libre-libre ang tindahan, sa tindahan nimo. Then, ang nakasaklap pa jud is magpautang, di ba? Di man jud na malikayan nga magpautang jud sa itong mga kamiguhan dira, mga silingan. Mahurot jud nag-utang ato ang sulod sa tindahan. Yan saan ka sa mabalik ato ang kontra. So, sobrang hirap talaga. Ay, hindi naman mahirap, pero mukhang hindi lang talaga sapat, di ba? Masyadong marami din competition dyan na nangyayari dyan sa traditional business. So, itong taong to, yung nakikita nyo dyan sa screen, is yung isang human factor na din ng sariling traditional business is napakalaki talaga yan na invest yan na pera. So, kailangan mo talaga ng malaking pera dyan para mapatayo mo dyan. Tindahan pa lang ang sobrang ka na talaga ng pera. So, next is OFW. Ito, sobrang saludo po ako dito sa OFW na to kasi nga, sa pagiging OFW, hindi po talaga madali. Di ba? Tama ba ako? Hindi po talaga madali yung pagiging OFW. Kasi sa iba, sa paningin ng iba is may OFW yung kabila, di ba? For example, yung kabila may OFW, tapos pagtingin natin, sobrang yaman nila kasi nga may OFW silang parents. Pero sa reality, hindi naman talaga, hindi talaga, murag ka lang sa Bisaya, bahayahay ang pagiging OFW kasi sobrang hirap po talaga. Na ko po talaga yan kasi may may uncle ako na OFW.
medyo mahirap talaga. Mahirap talaga sa pagiging OFW. Pero saludo po ako diyan sa mga OFW diyan sa ibang bansa, 'di ba? Kasi sa pagiging OFW is nagtatrabaho talaga sila, nagsusumikap talaga sila para sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. 'Di ba? Yung sweldo nila parang pinapadala na lang sa kanilang pamilya, 'di ba? Yung trabaho naman ulit para mapadala niyo ng pamilya, 'di ba? Sa pamilya sa Pinas. So sobrang hirap talaga kasi minsan kasi pag gusto na umuwi yung nasa OFW, hindi talaga pwedeng makauwi agad-agad kasi nga parang may ano ba yun, kontrata na nakaano talagang na dili pa sa dili pa pwede makaulit. Dapat tapuson sa nimo yung mga trabaho ba, kontrata nimo. Kontrata. Siyempre, tapusan dyan nimo na siya bago ka makauli. So, sobrang hirap talaga sa pagiging OFW. So, next is artist. So, sino bang maganda dyan? Kindly comment ka, sino bang sexy dyan? So, sexy, yung maganda, yung matangkad, maputot, putot man dyan. So, pwede din yan. Basta, pero iilan lang ang ganyan, di ba? Iilan lang talaga yung magaganda. Ay, hindi naman, hindi naman iilan. Siyempre, magaganda tayo kasi anak tayo ng Diyos, di ba? So, para ano talaga hindi naman ako sexy. Medyo mataba lang talaga ako. So, yan, pwede din naman dito dyan. Ala. Then next is franchising business. Ito, super napakaganda talaga ng franchising na to. So, for example, yung Jollibee dyan. Siyempre, pag magtayo ka ng franchising, sobrang laki talaga na kung ano yung ipapalabas mo na pera. Like sa Jollibee, di ba? Ilang milyon yan. Ilang milyon talaga yung pwedeng magagamit yung pera na yan, di ba? So, like Greenwich. Like Greenwich dyan, tsaka mga Jollibee, McDonald's, syempre ilang milyon dyan may palabas na pera nila. So, sobrang napakaganda talaga ng franchising business. So, next. Dalian. So, ito, nandito tayo sa pagnenegosyo dito sa ating network marketing industry. So, sa ating ginagawa ngayon na negosyo is tinatawag natin na networking. So, nakikita nyo dyan sa screen na sinabi ni Robert Kiyosaki na, why I recommend network marketing? Because the network marketing industry offers many unique benefits to those who want more out of life. Diba? Sinabi niya yun. So, then, nakita niyo dyan sa screen si Bill Gates. So, sabi niya, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. So, syempre, choose niya maging as a network marketing kasi nga sobrang ganda talaga ng pagiging networking, 'di ba? So next. So syempre, may tinatawag din tayo na the top management dito sa ating company, which is ang ating founder, ating president is si Miss Fatima D. Biston. Ilang years na siyang dito, 15 years from marketing sa network industry, 'di ba? may nagtanong
tapos license to operate, 'di ba? Meron tayong mga legalities papers na pwede natin ipakita. So, yun ating mga produkto sa ating effort. Nandiyan ang nakikita niyo dyan sa screen, meron tayong Hercules coffee, Hercules, napakaganda nito kasi nga, pampalakas talaga to, 'di ba? Talaga yung mga mahina diyan, pwede tong inumin natin to kasi nga napaka nice pa, nandito tayo sa pandemic, 'di ba? Kailangan natin 'to. 'Di ba, kailangan natin spirulina,
So, narinig na ba ako dyan? Pasensya na kasi yung internet connection natin sobrang ano talaga eh, hina talaga eh dito sa Pinas. Yung internet connection natin sobrang hina. So, sobrang hina talaga ng connection natin ngayon. So, pasensya na po talaga. So, sino ba yung still nag-connect na ating live dyan? So, shoutout pala kay Ken Di Parini Periliano. Siyempre yung top leaders natin dyan sa Santa Cruz. Dito pala, hindi dyan. Dito sa Santa Cruz. So, kay Angelo, sa top leaders natin dyan sa Digos. Hi po Ap. So, kay Provi Labrador, nag-still connect, 'di ba? Ano talaga eh, sobrang ganda talaga kasi nga nanonood sila ngayon. Kay Joanna, syempre Joanna Kamumo, tas powerful talaga to, 'di ba? Power magbenta tong babaeng to palaban. So kay kay Glenn sa ating top leaders dyan sa Sadigo City. So good evening sa iyo dyan, So yun, pasensya na kasi nga medyo naano talaga yung connection eh. Medyo may problema na wala talaga. So So yun, balikan ko yung ano natin, yung 11 ways to earn natin kasi nga naputol eh, 'di ba? Wala na ano talaga yung connection natin, nawala. So, balik ako sa number 2, 'di ba? Tapos naman ako sa retail profit. So, balik ako sa number 2, direct sponsoring, 'di ba? Napakaganda ng direct sponsoring natin kasi sino ba yung may mga kakilala dyan na tao dyan na mga friends nyo dyan, mga kapitbahay, kapatid, di ba? Yung mga silingan ninyo dira, pwede nyo i-mention natin dyan sa ating live, yung mga prospect natin dyan kasi nga, di ba? Kikita din naman kayo dyan. Diba? Siyempre, sa ating, talaga, sa ating 8 packages kasi meron tayong income dyan na 1,250. Then, ang 18 packages natin is meron tayong income dyan na meron tayong 10% dyan. Income natin dyan is 1,800. Diba, nag-refer ka lang ng tao, diba, kikita ka na. Diba, syempre. So, yun. The next is, number 3 is binary income. So, ito talaga, napakaganda talaga ng binary income dito sa ating ginagawang pagnenegosyo. Kasi nga, yung binary income is, pag once na may ay yung may tao, di ba? So, pag meron kang kikitain dito na 1,500. Di ba sobrang laking tulong na yan, di ba, sa inyo? Siyempre, sobrang napakaganda talaga. Then, yun, yung 18 packages natin is magkikita tayo dyan ng 1,800. So, hindi ko na pababain pa. So, number 4 is lifestyle rewards. Diba, sino diyang, yung sanay hilig magsuot ng mamahaling kasuotan, diba? Yung like yung luxury item, diba? Mga branded na kasuotan. Diba, yan yung mga kakilala talaga lahat ng mga tao ngayon, like sa mga artista, diba? Yan ang hilig ng artista, yung mga style, diba? Yung mga magagarang damit. So, next is royalty bonus. So, dyan, sa royalty bonus kasi, pag may 3% income yung company, is may ilalagay yung company, ibibigay dyan sa mga yung nasa gold packages, diba?
may ibibigay yung company diyan. 'Di ba napakaganda kasi nga sa pag ano mo, 'di ba, sa pag ano mo talaga, pag ano 'yon, yung pagising mo lang parang kung wala kang ginagawa, 'di ba, meron ka namang kita. Kasi yung pinagpaguran mo dito, 'di ba, meron kang kita. So, merong ibibigay yung company na bonus sa'yo. So, next is Unilevel. So, ito, yung mga 'di ba naipakita ko nga kanina yung mga produkto natin, siyempre yung mga business partner natin diyan is nagbebenta, which is meron ka or gumagamit sila ng produkto, meron ka namang kita do'n, 'di ba? Meron kang ano do'n 'pag ano, 10% din ano talaga yung hanggang 10th level 'yun, 'di ba? Napakaganda ng ating sistema dito sa ating company. So, next is upline bonus. Ito maganda kasi nga hindi kasi nga yung upline mo, 'di ba, in-invite ka, 'di ba? In-invite ka pero yung upline mo may income sa'yo, 'di ba? May kita sa'yo. Pero hindi lang yung upline mo yung kikita sa'yo, 'di ba? Meron nag-i-income sa upline mo, yung nag-invite sa'yo, meron ka din kitaan, 'di ba? Fair lang talaga yung kitaan dito. Napakaganda talaga kasi nga tulungan tayo dito, isa lang ba, yung pantay-pantay lang talaga yung income dito sa ating ginagawang negosyo. 'Di ba napakaganda? So, next is Happy All bonus. Siyempre gusto ng company natin na happy lang tayo, 'di ba? Gusto ng company na happy lang talaga tayo. So, hindi talaga tayo magsadsad dito, So, dapat happy lang. So, number next is investor program. So, kung may mga kakilala kayo diyan, kung mag-ano talaga ng pera, yung gusto talaga kikita agad, pwede naman 'yun dito sa ating company, 'di ba? So, next, car and travel program. Then next is number 11 is inheritance. So, inheritance pwede 'yan kasi nga ano, 'di ba sabi ni Lord, 'di ba, 'pag sobrang bait mo, kukunin ka talaga. 'Di ba? Ay, sabi ng Lord, sabi ng iba, 'pag sobrang bait mo, kukunin ka talaga ni Lord. So, wag mo natin pag-usapan dito. Next tayo. So, next is how to start the F-Road business. So, number 1 is learn the business. 'Di ba kailangan lang natin ano, yung pag-aralan natin pag ginagawang negosyo ngayon para alam natin kung sa Bisaya pa padulngan ba, 'di ba? Kung para kabalo ta sa padulngan di sa atong ginabuhat nga negosyo. So next is use the products. Kailangan lang natin maging use sa ating mga produkto para mas alam natin kung gaano ba kaganda yung ating mga produkto para may pambala tayo diyan sa mga customer natin, tsaka mga buyer diyan. So number 3 is attend trainings, 'di ba? Kailangan natin mag-ano ng trainings para diyan kasi yung nakukuha yung mga basic na gusto nating makukuha talaga sa paano gagawin yung mga negosyo, ano mga ideas, 'di ba? Kailangan natin mag-attend ng trainings lagi. So number 4 is decide and qualify. Then get your opportunity package. So kailangan mo lang maging business partner dito sa ating company kasi nga napakaganda gawin yung ating negosyo dito sa ating F-World company. So next is yun, kung may question kayo diyan, pwede kayong magtanong o mag-comment din sa ating live. Pwede man kayong magtanong kasi sasagutin namin 'yan, 'di ba? Then next. So yun, mukhang tapos na ako mag-present. So
Ayan. Ayan, no? Effort 2020. Ada po. Ayan, no? Si Effort 2020. Oo, teka lang. Yuksan. Teka lang, screenshot ko muna. Oo, sino si Effort 2020? Hindi yan ako, hindi din tayo, di ba? Sino? Hindi ko tingnan.